Baste Duterte. Baste Duterte. Ilaw pa. Ilaw pa. Yun, nga akala nyo. Ha? Ilaw po ba? Ha? Pustahan tayo. Ang pangalan mo sa pangalan ni Baste Duterte. Oh, mas marami pong pipili kay Baste Duterte. Nagtataka tayo ha. Ang mama, mukhang maraming interview. Mukhang may balak ata tumakbo to. Oh, sa tanta nyo, ha? Mula kongresista, pwedeng pumasok ng pagkasenador, bubot pa kayo. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yan pambabastos? Diba, ASEAN May ASEAN Summit Summit. tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Yeah. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Pagsulong nito at pag-transmit ito sa Senado. Tapos itong April 29 na-review kumbaga yung mga video ni Sara nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika. Nag-meltdown daw si VP Sara. Hindi niya alam yung mga video na yun, splice video. Yes. Good morning and happy Sunday everyone. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na nga. Mukhang naghihikahus na itong mga dorobo. Dahil parang tila baga, ang Senado ay tatablahin ang Kamara pagdating sa impeachment ni VP Sara. Yan ang mangyayari. Talagang meron na humpahayag din, si Pinky nung nakaraang araw na para bang, kung hindi pumasa sa botohan, di tigil na ang impeachment. Dapat ganun nga. Pero bago siyempre natin na talakayin ang iba't iba pang mga kabulistogan na nangyayari dito sa administrasyong ito, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All goods na po tayo dyan. At huwag mo kalimutan, pumindot sa join button dyan at sumali ka na sa ating komunidad para mabilis kang makakita ng ating video. At doon naman, sa shoutout segment natin, baka mahina ka mag-comment. Mag-comment ka po. At sabihin mo saan lugar ka kasi natatabunan eh. Sa dulo, abangan nyo, tapusin nyo ang ating video. Simulan natin dito sa mga banat nila. Bumanat na naman ito si Chawaw, wow. Dito sa, ano ba itong pinag-uusapan dito? Joel, on Baste Duterte, Bato, Leni Robredo, PBBM, and Digong. Ay, interview ito. Pero makikita nyo dito, habang siya ini-interview, alam niya yung galit. Andun yung galit eh. Kayo, habang nagagalit kayo sa mga Duterte, kami naman, inis na inis sa inyo habang binabanatan nyo ang mga Duterte. Ngayon, meron naman sila mga pasakalye. Alam mo niyo yung mga bulager nila? Yung mga bulager na walang kakwenta-kwenta kundi magmura. Banata si VP Sara. Ito naman ang balik sa inyo. Parang maghihikahus na kayo pagdating ng 2028. Hindi nyo alam ang gagawin nyo pag umupo na ang Agila ng Davao. Simulan natin dito. Talakayin natin to. Ito ko ng pangalan. Tapos, what comes to mind, immediately comes to mind, sabihin mo agad, 1, 2, 3 phrases. We can talk about it some more or ano. Okay? Ito start na muna tayo. Kay Raffy Tulfo. Makamasa. Makamasa. Taka lang ha. Unang bungad pa lang ho. Baka paasa. Ito ho siguro yung tanungan name drop. Siguro magbabanggit itong si Bossing ng pangalan at sasagutin ito ni Obawa. Pero unang bungad pa lang, kayo ho ba naniniwala makamasa yung una nabanggit? Teka. Baka puros kalokohan yung mga mababanggit dito Walang 2028 na involved dyan, Wala, makamasa lang. Makamasa. Hindi ko siya kilala personally. Ganun ba? Hindi ko siya kilala personally. Okay na yan, si Sir Rafi. Okay, si Sherwin Gatchalian.
Sherwin Gatchalian, ang kilala ko kasi si Rex eh. Pero kung si Rex sana, may sasabihin na ako. Ganun ba? Magaling. Magaling. Yung Rex Gatchalian, magaling. Si Okay. Sherwin, hindi ko personally, hindi ko siya wala akong opportunity na ma-encounter. Napapanood ko lang siya, okay naman siya na senador. Pero yung Rex, magaling, Okay. mahusay. So, baka pwedeng running in the family. Pwede. Okay, di ba? Sige. Bongo. Matulungin. 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 Naririnig ko, marami siyang natutulungan sa kanyang malasakit center. Marami na kinabang. Baste Duterte. Baste Duterte. Ilaw pa. Ilaw pa. Yun, ang akala nyo. Ha? Ilaw po ba? Ha? Pustahan tayo. Ang pangalan mo sa pangalan ni Baste Duterte. Mas marami pong pipili kay Baste Duterte. Nagtataka tayo Ang mama, mukhang maraming interview. Mukhang may balak ata tumakbo to. Sa tanta nyo, mula kongresista, pwedeng pumasok ng pagkasenador, bubot pa kayo. Marami pa kayong kakaining mga bigas. At kung kayo ho ay may plano sa pagtakbo sa pagkasenador, dadaanin nyo sa mga pa-interview, pangungunahan na kayo ng Aling Ledesma, huwag nyo tangkain. Matatalo lang kayo. Okay. So, kailangan lang konting bagoong, no? Para masarap. Ilaw pa. Talaga natin ng ano. Wala naman ako narinig na significant na nagawa niya. Bukod sa ginagaya niya yung tatay niya. Ayun na. Nagsimula na ho. Yan ang mahirap. Pag-inggit, pikit. Ay, ito. Wala raw nagawa. Boss, ano naman nagawa nyo sa Manila kundi magpatayo ng barangay hall sa gilid-gilid ng kalye? Sabi ni Aling Marian. Dahil nakikita niya, habang binabaklas ni General Sukat yung mga pinagawa niyong mga barangay hall sa bangketa na nasayang ang pera, doon na lang ako sa mayor ng Davao. Hindi sa akin lang, opinion ko at reaction to. Ewan ko sa inyo kung ano opinion at reaction nyo. Kung sasabihin yung bubot pa si Baste Duterte, ano pa kayo? Anyway, alam naman natin ang patutsada nito. Tuloy pa nga natin ng konti. You have to create your own. Alright. You have to, pati pagnguya, yung nagcho-chewing gum, kinopia patataw. Iba naman yun, anak ng bogi naman talaga. So anyway, tapusin na natin ang kwento sa iyo. Baka ma-expose ka lang dito sa programa namin. Ay, ang amin, hindi ka, wag kang tatangkang tumakbo ng pagkasenador, hindi ka makakakuha ng maayos na boto. At marami na hong natakot doon sa sinabi ni Miss Cathy Binag na pag kayo ay pumirma sa impeachment ni BP Sara, tapos ang karera nyo. Ngayon, meron taga Surigao tayo. Yung pamilya doon, sumipsip ka agad. Nakita nyo ba yung mga post nila? Diba? Ano pangalan nun? Barbero yun eh. Pamilyang Barbero. Kasi nangyari, kaarawan ni Eduardo, binati ng pamilya. So, ang dami nag-comment. Galit. Sabi, sip-sip. Ayan na naman kayo. Sisip-sip na naman kayo. Yun ang pangit. Sinabihan na kayo noon eh. Diba? Pinagbawalan na kayo noon. Pinangunahan na kayo na huwag nyo impeach si BP Sara. Ayan kayo. Tapos ngayon, babati kayo. Doon sa isang leader ng religious group. Ano pa? Kung ano yung hindi pa. Ito sabihin ko lang sa inyo. Kahit gawin niyo yung pagsisip-sip ngayon, markado na ho pangalan nyo. Hindi na kayo tatangkilikin ng mga taong bayan. Lalong-lalo na. Paano nila sirain yung pangalan ni BP Sara? No. Ano magiging implikasyon niya sa inyo? Di sirang-sira kayo. Diba? Nakikita ng tao, taga Surigao, nakikita ng tao, binabanatan yung si BP Sara, pinigilan na kayo ng religious group, ayaw yung makinig, tapos ngayon babati-bati kayo, anong sa tingin nyo?
Noong nagbanta lang si Miss Cathy Binag doon sa hindi kayo iboboto, hindi kayo susuportan at iba-blacklist kayo, ayan na kayo, ganyan na ngayon sila. Nawiwindang sila, paano sila ngayon sisip-sip sa isang religious group. Ito pasok natin. Ito na naman si fake news girl. Hindi na nahiya ang babae, ano? Puro ka fake newsan ang laman, ang utak. Kaya sabi at banat ni Prof. Malu, ito Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yan pambabastos? Diba, ASEAN May ASEAN Summit Summit. tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Yeah. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko 'Di ba? Ito awareness lang kasi ito si Sir Franco Mabanta ay inuugnay nila kay BP Sara. For your information, makinig kayo dito sa sinasabi ni Atty. Trixie. Siya ang lubos na nakakaalam kasi si Atty. Trixie ay malapit sa mga Duterte. Kaya kilala niya yung mga tao na yan. Hindi tayo lilinlangin yan. Nasa katotohanan lang lagi yan. O, kita nyo. Bakit, ano nangyari? Bakit nagkakaroon ng gandong issue? Kunyari, extortion. Sabihin natin extortion daw kuno. Pero, bakit natatakot ito si Balulong na mailabas yung video? Paano kung ilabas nga ni Franco yung video? Di tapos ang karera nyo. alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco. Siyempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. Yeah. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa Magkasama opisina tayo, ni Atty. eh. Sigurado kami hindi nagtrabaho Wala si siya, Franco wala. ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung entrapment, yung extortion. Bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Yun ang sinasabi natin. Pero nakikita naman natin, di ba? Di ba? Na ipapasok nila yung paninira kay Duterte, kay BP Sara, kay Tatay Digong, at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Magaling itong abogada na to eh. Abogada na ito eh. Magaling. Di ba na-adlib niya pa? Kita mo naipasok niya yung litrato. At sinasabing, kayo na magtanong kung ano koneksyon nila. Ano koneksyon nitong Duterte at si Franco. Ngayon, naglalabasan yung mga video, parang bigla atang kumambyo ang babae. Di ba, pansin niyo, pag kayo gagawa ng kasinungalingan, ang saya-saya nyo. Pag binalikan kayo ni BP Sara, iyakin kayo. Tapos, magre-rebat kayo, maghihingi kayo ng tulong sa mga stream media. Ganun ang nangyayari. Ngayon, palalakihin ng stream media kasi siyempre, scoop. Maganda ang tema, maraming manunood. Lalo na pag binigyan nila ng mga intro na, laban kay BP Sara o against kay BP Sara. Kaya nga maraming pumapaldo dito eh. Pag ang tema nila kay BP Sara.
Paldo talaga. Lalo na yan si, magbago na kayo. Malapit na ho ang 2028. Baka magulat kayo. Pag upo ni Bibi Sara, ipatawag kagad kayo. Anong gagawin nyo kaya? Hindi, maitanong lang. Kung halimbawa, nabalitaan nyo, landslide, o umabot ng 70 million o 60 million ang boto ni Bibi Sara, ano kaya gagawin nyo mga unggoy kayo? Saan kaya kayo pupulutin? Best friend mo yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan, nakikita nyo, may props. Handa! Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yan? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas party yan ng mga vloggers. Ng vloggers. Na pumasok lang siya doon. Alam mo ang mahalay pa niya. Alam mo na? Pero, alam nila Sir Banat Bay kasi si Sir Banat Bay matagal. Matagal sumuporta sa mga Duterte. At si Atty. Trixie. Ngayon, itong kasinungalingan ito. Sabi ni Aling Ledesma, tigil-tigilan mo na. Dahil nagiging payaso na lang kayo eh. Bantas na bumibigkas ka laban sa mga Duterte at bumabanat ka sa mga Duterte, ganun din ang tingin sa'yo ng taong bayan. Parang sinisira mo sarili mong reputasyon. Anak ka ng tipaklong ka. Sayang ang pinag-aralan mo. 'Di ba? May profession kayo. Paano kung halimbawa, ang tingin sa'yo ng tao ba, ay abogada ba yan? Tapos biglang tatawa. 'Di ba nakakahiya? Pronouncement ba ng isang abogada yan? Tatawa na, hagi-kick. Aray mo. 'Di ba? 'Di ba? Kaya, kung ikaw din ang gagawa ng kasiraan sa iyong profession, mas maganda, maglaylo na lang kayo sa pambabanat sa mga Duterte. Hindi makakatulong sa inyo eh. Dahil kayo rin, kasi sa sariling yung salita, ang gigi sa sariling yung estado sa inyong profesyon. Banat Bay. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yan pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit Summit. tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So Pamalo, may ano ba na, kasi 'di ba alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang, tagapagsalita. Ano ba natin 'yon? Maisisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bindisyon ng Pangulo. Hindi ka naman Same pwedeng principle. tumayo dyan sa stage na yan eh. So ibig sabihin kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya. Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Salita ng Pangulo. Ito ba? Yan na, booking yan. Kabukingan na dito. So, ito lang dahil na pag-usapan yung fake news peddler, kilala nyo na kung sino ang nagiging fake news peddler ng ng palasyo. Di ba? Tatapusin namin ang kwento sa'yo dahil kilalang kilala ka ng taong bayan. Takler! Ano ba? Sa bagay kasi yan ang naging trabaho niya. Pagsalita, pero under. Ngayon, maraming pumupuna. Iba kasi yung mga pronouncement eh. Atake ang laban. Atake. Hindi ho giving some information to our fellow citizen, kundi pag-atake sa mga Duterte. Ang sabi ni Aling Ledesma, yan ang kanyang laging napapakinggan. Ngayon, ito. Anak ko, si Au meron na mga interview dito. Ano naman kaya ito? Mensahe ni Trilling sa mga senador na mag-acquit daw kay BP Sara. Uy, may banta pa ata si Kuya. Mensahe lang ba? Yan ang kanyang banat. Ano ba at bakit kailangan magsalita kayo? Ano ba ang kakayahan nyo para sabihin ito sa mga senador? Hindi ka na ho senador, mama. Isa kang isang pribadong individual o isang pribadong citizen.
para tanungin mo ang mga senador patungkol dyan. Sige nga, pasok natin. Hapon po Magandang sa hapon inyo, po. kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Opo, umpisahan natin. Ito nga, ang take-off natin, itong... Tanong natin muna ah, siguro kung ano. Ano ba tatanong natin? After nung pagharap mo dun sa House Justice Committee, nilatag mo yung lahat ng mga sa tingin mo dapat na mailatag na. Ano nang sumunod sa isang Senator Antonio Trillanes? After po nun ay syempre ang ina-anticipate natin kung ano yung magiging reaction ng ng publiko at ng mga kongresista. At base dun sa mga napulsuhan natin, kumbaga game changer yung una yung kay Madriaga, mabigat na yon yung mga Naku po, gano'ng kabigat. Ang mama, nagsasariling kwento. Mabigat daw ho yung statement ni Madriaga. Hindi niya alam, puro sablay. Puro mga, ini-interview, tinatanong doon, hindi alam kung ano yung mga date na nagkakilala sila ni Atty. Makilala. Kung kailan niya binili yung sasakyan, anak ng tipaklong. Tapos nagbigay pa ng statement na binigyan daw siya ni Tatay Digong ng 25 million, bumili ng mga motor. Saan ka makakita, binigyan ka ng pera, tapos, bumili ka ng motor, pinangalan mo sa yung motor. Sino maniniwala sa iyo? Ganun ba kabigat yung mga statement nyo? Tingnan nyo nga, pinagtatawanan kayo ng tao. At saka mama, boss, manager, baka akala mo yung statement mo ay tunay. Sumablay ka doon sa bank sa BDO, saka doon sa date ng pag-transfer ng pera. Sablay, mama. Saka tandaan nyo, may centavos kayong doon, sinabi ron. Ilang milyon, tapos may centavos, anak ka ng tipaklong. Ako ho, pag halimbawa nagtatransfer ako ng pera, halimbawa, 1,289. Ginagawan ko na 1,300 para tapos ang kwento. Eto, mayroon pang butal. Dadali mo pa yung butal doon, bibilangin mo pa, tsaka magsusulat-sulat ka pa ng amount in words, amount in numbers. Kita mo nga kalokohan, di ba? Ang galing nyo talaga. Magpatawa. Mary Grace Piatos, mabigat. Then ito yung sa bank accounts, yung ill-gotten wealth, talagang nakita ko yung mga reaction ng mga kongresista doon, parang namangha sila doon sa confirmation ng AMLAC at talagang nagkaroon sila ng kumpiyansa na pagsulong nito at pag-transmit ito sa Senado. Tapos itong April 29 na-review kumbaga yung mga video ni Sara nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika Nag-meltdown daw si VP Sara. Hindi niya alam yung mga video na yun, splice video. Tinanong ho yun ng isang vloggers. Interview ho yun, online interview. Nagtataka kami sa inyo, nagpapakita sila sa camera ng splice video. Yung nag-meltdown, given na yun. Bakit? Yun yung mga panahon na si Attorney Lopez ay kinontempt. Yun yung mga panahon na yun. Diba? Stop niya yun eh. Bakit papakilaman pati stop niya? Hindi ho nag-meltdown si VP Sara noon. Asar na asar siya. Oo. Kayo ho ay nakakatawa dahil nagpapakalat kayo ng mga impormasyon. Nakala nyo naman mga taong bayan ay maniniwala sa inyo. Milyon ang usapan dito, milyong Pilipino. Kaya nga tignan mo ang reputasyon mo, mama. Pansinin mo, habang ikaw ay nangangampanya sa kalokohan, inaalisan ka ng tao. Ay, tigil-tigilan nyo na ho yan kasi masisira. Sira na nga kayo, gusto nyo pang ilugmok ang sarili nyo dahil lang dyan sa mga ginagawa nyo sa Duterte. Hindi nyo nahalata sa sarili nyo? Tingnan nyo nga pananalita nyo, parang hirap na hirap kayo explain kung saan nyo huhugutin yung pagpapaliwanag nyo at yung mga pagtagpi-tagpi nyo mga istorya eh. Sabi ni Aling Marie. Nahihirapan na kayo eh. At kayong mga naka-expose sa media, sa news,
nakita nyo yon, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi napanood yon. Kaya maganda ng na paulit-ulit na nilalabas yun. Maganda na paulit-ulit. Kaya pala paulit-ulit yung binibira si BP Sara. Tsaka yung pinapakita nyong splice video, hindi yun yung kabuuan. Dapat pinakita nyo. Tsaka tingnan nyo pansinin nyo lang mama. Mama! Ito, yung mamang ito. Sabi nila, matalino raw ito eh. Kagalang-galang daw ito eh. Respetado daw ito eh. Kabaliktaran daw lahat, sabi Aling Marie. Hindi, pasinin nyo pag nagsasalita siya. Ang tao, pag nagsasabi ng totoo, tumitingin niya sa mata ng kausap. Pero kung ikaw ay mag-iisip kung ano isasagot mo, hahanapin mo pa sa kaduluduluhan ng utak mo, hindi ho yan totoo. Hindi nagsasabi ng katotohanan yan. Yan ho ay nag-iimbento. Tingnan nyo Nabanggit mo na rin lang si Madriaga. Pwede ba nating ikumpara ang isang Senator Trillanes kay Ramil Madriaga pagdating doon sa kung anong mga nalalaman sa pinagagagawa ng mga Duterte? Ito kasi si Ramil Madriaga, kung titignan mo siya... Pansinin nyo. Hindi siya makakatingin doon sa nag-i-interview. Kasi kung ikaw ay professional ka at alam mo kung ikaw ay tinatanong, maging ano ka naman, maging professional ka naman. Kausapin mo mata sa mata. 'Di ba? Kahit naman nakatingin ka doon sa nag-i-interview sa iyo, masasagot mo eh. Kung totoo lahat ng pinagsasabi mo. Pansinin mo. Yung mga hirap. Doon pa lang yung atake na niya yun. Parang nahirapan na kagad siya. Kung saan niya huhugutin yung mga sagot niya. Kasi ito, hindi mo masasabing nangyari sa totoong buhay. Ito ay hearsay, sabi ni Aling Marie. Lahat ng nakalap niya kunong ebidensya laban sa mga Duterte, merong daw lumapit sa kanya na merong ganto. So, kinalap niya. Di hindi mula sa kanya. May lumapit daw sa kanya na ganto raw ganir eh. Ngayon, dahil sa galit niya kay Tatay Digong, hindi siya ginawang Vice President. Ayan ginawa niya sa mga Duterte. Hanggang ngayon, di nawawala yung galit eh. Paano? Tatakbong pagka-Vice President, hindi pwede. At natalo na sa pagka-senador, ano pang iisipin, di ba? Iboboto pa ba ito? Wala na itong pag-asa. Hindi na ito makakuha ng posisyon sa gobyerno. Sablay na ito. Tingnan nyo. Yung mga neutral observers, parang ito, paano ka nasa loob, di ba? Pero nung lumabas yung mga mga pictures na nakita namin na nandoon talaga sa loob ng grupo. Tapos, most importantly, kilala niya si Colonel Nolasco. Nakoy na naman tayo. So, alisin ka na namin dahil mapag-imbento, sabi ni Aling Marie. Hindi mo malaman kung ano yung mga kwento lang nila yun. Yun ang gusto na ipamukha sa taong bayan. Pero, wala eh. Ang taong bayan talagang gusto na silang, alam niyo yun na, wag na nga kayo. Panggulo lang kayo eh. Ginugulo nyo lang lalo ang bansa eh. Meron na nga nagnanakaw ng malay-maleta, andito na naman kayo. Hindi, anong nangyari ngayon sa buong termino, halos buong termino ng Pangulo, napunta sa controversial. Bakit? Yun kasi ang plano nila eh. May pag-usapan, habang kumakaban, sabi ni Aling Ledesma. Halos totoo. 'Di ba? Ang daming issue, pero ang nangyayari, 21 trillion na pala ang utang ng bansa. Ayon niya sa balita. Sabihin natin 20 trillion. Habang may pinag-uusapan na bangayan sa gobyerno, meron na palang utang na hindi natin nalalaman. Magkano kaya abutin ng utang ng Pilipinas pag umabot ang pagkatapos ng termino ni Pangulo? Ito. Kahapon, meron malabas na mga video na si Senator Bato daw ay pa-aresto na. Ayan na naman sila. Wala nga jurisdiction dito, pa-aresto nyo pa. Naghahanda ang Department of Interior and Local Government para sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan na impormasyon, nag-issue na ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court kaugnay sa giyera kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Pero sabi ng Interpol, National Central Bureau Manila, wala sila natanggap o hawak na arrest warrant. Nakatutok si Darlene Kai.
sa Office of the Nobyembre noong nakaraang taon nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Isa si de la Rosa sa mga tinukoy ng ICC na 8 co-perpetrators sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Nagsilbing PNP chief ni Duterte si de la Rosa. Bago nito, naging hepe siya ng Davao City Police o alkalde pa si Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala siyang hawak na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay de la Rosa. Pero Yan na. Walang ganong lumalabas. Maski ho, ito lilinawin lang ng isang, ito rin. Paglilinaw lang kasi may nagbalita niya eh. Ngayon, merong hong paglilinaw, 9 hours ago. Hindi ko alam kung totoo ito o isang pambablap. Kasi ang nakasulat dito, paglilinaw ng ICC, itinanggi ng International Court na meron silang public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Bago yan, nauna nang lumabas sa pahayagan na may warrant na umano laban kay Senator Bato de la Rosa na dating pinangangalanan bilang isa sa mga sa ganungang case. Nauna na sinabi ng DOJ DLA na wala pa sila natanggap na impormasyon kaugnay nito. Tumanggi naman ng ICC na magkomento. Pero wag pa kayong pakakasiguro. Baka mamaya, mga paandar lang nila yan. Ganun ang nangyari kay Tatay Digong eh. Diba? Naging kampante. Pero wala eh. Tinanggap ni Tatay Digong kung ano yung mga diba sinabi niya na wag itong mga tao ko, ako. Ganun ang paninindigan ng magaling na presidente. Pero sana, ang hiling natin, mapagbigyan na tayo. Makalaya na si Tatay Digong. Yan ang hiling natin lagi. So ngayon, dyan muna tayo magtatapos. Pero yung shoutout segment natin, siyempre ito na. Shoutout muna kay Ma'am Damanusan ng Texas, USA. Ma'am, shoutout po. Kay Ma'am Emily Tabinas, shoutout po. Sa Dubai naman siya nanonood. Ang hirap magbasa. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po sa inyo. Solida CM, watching from Australia. Saan kayo sa Australia, ma'ams? Shoutout po, Artes Dinamling, watching from UK. Nujuma Gantala, shoutout po. Sa Portugal naman siya nakaantabay sa atin. Mercedes Sembodo, shoutout po. Romano Rodriguez, shoutout po sa inyo. Watching from LA, California, shoutout po sa inyo. Nerissa Olita, shoutout po. Antonio Moreno, sa Spain naman siya nunood. Shoutout po sa inyo. Judith Reyes, shoutout po. Roger Garado, shoutout po sa inyo. Ellen Goles, shoutout po. Merville Pasay, yan, shoutout po sa inyo. Jerry Rojas, Davao, Tibungko, Davao, shoutout po sa inyo. Dennis Nipunan, shoutout po sa inyo. Leslie Daikison, shoutout po sa inyo. Corazon Pasco, shoutout po sa inyo. JDZ, shoutout po sa inyo. Gabe Bartolome, shoutout po sa inyo. Aniseta Clark Force, shoutout po sa inyo. Immunolist, shoutout po sa inyo. Jane Ataide, shoutout po sa inyo. Angie Herrero, shoutout po sa inyo. Shona Antonio, shoutout po sa inyo. Robert Punong Bayan, shoutout po. Marcelo Mondido, shoutout po sa inyo. Kasintan Vlog, shoutout po. Lance Adesa, shoutout po sa inyo. Alexander Pines, shoutout po. Isaac Krashid, shoutout po sa inyo. Julieta Abarquez, shoutout po. Danilo Buban, shoutout po sa inyo. Rowena Sato, shoutout po sa inyo. Maris Villar, shoutout po. Madeline Alarcon, shoutout po sa inyo. Jean Kwan, shoutout po. Fernando Maut, shoutout po sa inyo. Chris Joshua Lorenzo, shoutout po. Artes Dinamling, shoutout po sa inyo. Tarcelo Mondido, Edwin Saragina, shoutout po sa inyo. Fernando Mulit, shoutout po. Gregorio Cuda, shoutout po sa inyo. Nina Rose Boriba, shoutout po sa inyo. Lin Laro, shoutout po sa inyo. Janila,
Oo, mula Cavite, shoutout po sa inyo. Leon, shoutout po sa inyo. Oo. Hospe Cañete, shoutout po sa inyo. Julito Tongko, shoutout po sa inyo. Jeda Momad, shoutout po sa inyo. Daril Marfores, shoutout po sa inyo. Tesi Bingcoro, shoutout po sa inyo. Bibing Dianyo, shoutout po sa inyo. Frida Cabañez, shoutout po sa inyo. At sino to? Ray Lagwatan, shoutout po. Ann Bautista, shoutout po sa inyo. Malusaguban, shoutout po sa inyo. Feli, shoutout po sa inyo. Daddy for Faseronda, shoutout po sa inyo. Yans, shoutout po sa inyo. Piti Ibalane, shoutout po sa inyo. Herminia Lagweta, Henry Canillo, Maggie Lindayu, shoutout po sa inyo. Joel Enaya, shoutout po sa inyo. And Arman Talampas, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot kayo sa video neto, sa shoutout segment natin. At doon sa hindi pa nasa shoutout, sabi ko nga sa inyo, damihan nyo po yung pag-comment. Kahit sunod-sunurin nyo po para ma-shoutout ko kayo. Hanggang sa muli. Natatapunan po kasi talaga eh. Hanggang sa muli ho, ang aking paglalambing naman sa inyo. I-like, share yung video. Bye-bye!